Magandang hapon at happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. Sa pagsisimula ng ating AY service para sa hapong ito, ating awitin ang Seek You First. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa pagpapatuloy, atin pong awitin ang Genesis 2, 2 and 3. Ang lahat po ay tumayo. Genesis 2, 2 and 3. And on the seventh day God ended His work. And on the seventh day God ended His work, which He had made. And He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. Atin pong ulitin. And on the seventh day God ended His work which He had made. And He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. Genesis 2, 2 and 3. Let us all kneel down for our opening prayer. Dear Heavenly Father, we thank You for this wonderful Sabbath day, for this gift that You have given to us so that we may use it to rest and to praise and worship You, Lord, and to be with our brothers and sisters here at Your church. Lord, please forgive us from all of our sins, and please help us to focus on You today. And we hope, Lord, that even though the weather is not as good today, we hope that You keep us safe and sound as we worship You here and as we go home later. Please open our ears, our hearts, and our minds as we listen to all the lectures and the messages that we will be hearing from Your instruments today. Please heal all the sick, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, hello. God is good. And all the time,
Amen. Buhay na buhay. Ayan. Na-challenge ako kanina sa Sabbath School Alive ni Ate Ruby eh. Kaya talagang dapat energy. God is good. And all the time, Amen. Ngayon pong hapon tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Panginoon. Bagamat maulan, tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanyang pangalan. Tayo po ay pinagpala, tayo ay nakapagsamba ngayong hapon sa pangungunang pag-aawitan na pinagkaloob ni Sister Faith Malabanan. Ngayon pong hapon tayo ay dadako sa isang mahalagang usapin, walang iba kundi ang kalusugan. At ang ating pong tagapagsalita ay siya po ay kasalukuyan nag-work sa Medical Center Parañaque. Siya po ay isang head nurse sa operating room and delivery room. Wala pong iba kundi si Brother Daniel Ayad, isa po siyang registered nurse. Ngunit bago po tayo dumako sa ating napapanahong paksa, ang high blood pressure na talaga namang marami ang nagkakasakit ng ganito or dumaranas mga kapatid, ay makarinig po muna tayo ng isang mahalagang awitin na ipagkakalo po ng ating kabataan na si Brother Raven Orivilio. Minagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama. Siya'y nagbabantay sa'yo, kahit ka man pumunta. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil na nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba? Sa iyong problema, siya'y talagang hanggang mamalutas mo. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil mahal ka sa
Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Yan. So, ngayon po, aking pong ibabahagi sa inyo ay may kinalaman po sa ating kalusugan. Alam ko na ito ay napapanahon talaga, no? Patungkol ito sa ating blood pressure. Ano po? So, ang tanong ko po, mga kapatid, sino po sa atin dito ang nakakaranas ng ganitong sakit? No, tumataas ang ating presyon sa dugo. No? Sino po sa atin? Yung may mga maintenance. Nagme-maintenance. No? Marami sa atin yung nagme-maintenance. Ano po? So ito pong aking lecture ngayon ay may kinalaman sa pagtaas ng presyon ng ating dugo. Ayan po, blood pressure matters. So sana po sa pag-lecture ko na ito, lahat tayo ay makinabang at matuto mga kapatid. Dahil ito po ay may malaking kaugnayan ito sa ating kalusugan na hindi po natin dapat baliwalain. Sabi dyan, why it is important? Normal pressure is important for the proper flow of blood from the heart to the body's organs and tissues. Normal blood flow delivers nutrients and oxygen to all parts of your body, including important organs like your heart, brain, and kidneys. Your beating heart helps to push blood through your vast network of blood vessels, both large and small. Your blood vessels in turn constantly adjust. They become narrower or wider to maintain your blood pressure and keep your blood flowing at a healthy rate. So hindi ko na po kailangan ipaliwanag yan mga kapatid, naiintindihan natin yan. In order to have a good health, we must have good blood. For the blood is the current of life. It repairs, wastes, and nourishes the body. When supplied with the proper food elements, and when cleansed and vitalized by contact with the pure air, it carries life and vigor to every part of the system. The more perfect the circulation, the better will this work be accomplished. So mga kapatid, aking pong in-encourage sa inyo na sa ating pong pamamahay, meron po tayong blood pressure. No? Sino pong meron sa ating bahay na ganyan? Lahat po ba? Dapat meron po tayo niyan sa bahay ha. Madali lang pong kumuha ng blood pressure, hindi po mahirap. Kahit mga ganyang simpleng electronic na pangkuha ng blood pressure, ay okay po yan. Plus, minus 3 lang naman yan. No, kung talagang mataas ang BP, pagkapindot natin, mataas ang BP niya, yun na po yun yung blood pressure natin. Ano po? Yun na yun. Kaya kung hindi tayo nagtitiwala sa ganyan, dapat marunong tayong kumuha kapag may gamit tayong yung manual. No, pero yung mga ganyan, okay po yan. Para malaman natin ang ating blood pressure. Kapag tayo po ay nasa edad na ng 40 pataas, importante po na ating tinitignan ang ating blood pressure. Sine-check po natin. Kasi hindi natin alam, baka mamaya, akala natin ang lusog-lusog natin, ay yung pala, tumataas pala ang ating blood pressure. Ano po? So sabi diyan, paano natin malalaman kung normal ang ating blood pressure? So, meron tayong mga parameters. Kapag nasa normal range po ay less than 120 and less than 80. Dapat ganyan po ang ating BP. 120 yung nasa taas, tapos yung 80 yung nasa baba. Mas maganda po ang BP natin ay palaging ganyan. Kapag tumaas na dyan, yan na po ay tatawag natin na elevated na ang ating blood pressure. Nasa 120 above, tapos yung ating systolic ay 80 above. Kapag tayo ay stage 1 na, tayo ay nasa 130 na at 80 pataas. No, pag stage 2, 140, mas mataas pa, higher. Minsan pa nagpapa-BP tayo, di ba ang taas? Nasa maabot pa nga tayo ng 160, over 100, mga ganyan. Mga kapatid,
Pag patuloy na ganyan ng ganyan po ang ating BP, ay maalarma na po tayo. No? Pero kung tayo ay galing naman sa trabaho, normal lang naman po talagang tumataas ang BP. Pero nakapagpahinga na, bababa din yan. Pero pag palagi po talagang mataas ang BP mo, ay tayo po dapat ay magpa-check up na sa doktor. Ano po? Kasi, mga kapatid, kasi tayong mga Pilipino, no, kung ano pong nakahanda sa lamesa natin, yun lang din naman ang kinakain natin. Kung ano mabili ng pera natin, yun lang din ang kinakain natin. Hindi natin masyado tinitignan na dapat pala ang binibili nating pagkain ay dapat sa ikalulusog ng ating pangangatawan. Yung hindi tayo magkakaroon ng mataas sa presyon. Tandaan po natin, ang high blood po ay silent killer. Wala po yung binibigay na sintomas, biglaan na lang po yan. Ano po? Lalo na po dun sa mga talagang matataas na ang kanilang mga presyon sa dugo. Kumbaga, meron silang dala-dalang bomba. No, inaantay na lang kung kailan ito sasabog. So yun po yung napaka-delikado po sa atin. Ano po? So if you have sudden high blood pressure spike kapag tumaas, pag may nararamdaman ka na pong panlalabo ng mata, chest pain, headache, coughing, nausea or vomiting, shortness of breath, weakness or numbness in your arms, leg space. Ito po ay yung mga pula dyan, no? Yan po ay mga signs na ng stroke. Dapat po, hindi natin yan mararamdaman. Pag nararamdaman na natin yan, magpadala na agad po tayo sa hospital. Hindi yung kung ano-ano pang gagawin natin. Huwag na natin papatagalin kasi delikado na po yan. Kailangan mabigyan na tayo ng tamang gamot. Ano po? Pero kung kaya pa naman natin, parang namamanhid lang yung sa batok o kaya nahihilo, ang gagawin lang natin, pakalmahin lang natin ang ating sarili. Pero pag may nararamdaman na tayong talagang kakaiba, parang namamanhid na yung arms natin, yung mukha natin parang bumabagsak na o kaya hindi ka na makapagsalita na maayos, kailangan po mga kapatid, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, dahil na natin po sa ospital yan. Ano po, para mabigyan na po ng tamang medication para hindi naman mauwi sa pagka-stroke ang ating kasama sa bahay. Ano po, wag na po nating baliwalain. High blood pressure is sometimes called, yun nga, silent killer because it usually has no warning signs. Yet it can lead to life-threatening conditions like heart attack or stroke. Hypertension is a leading risk factor of death and disability worldwide. High blood pressure raises the risk of having heart attack, heart failure, stroke, and kidney problem, no? So kapag tayo natake kapag tumaas ang presyon natin, no, maapektuhan yung ugat natin sa ulo, no, puputok, no? Ano pa? Kapag sa puso naman, heart failure. Kapag sa kidney, no, matagal kang mabubuhay, kaya lang yung kidney mo sira na. Yung mga ganun ba? So, malaking gastusin. So, ito yung mga naapektuhan, no, sa ating katawan. Unang-una dyan yung brain, no, sa ating mga mata. Sumasabog yung ugat natin sa mga mata. It can lead to pagkawala na, pagkabulag ng ating paningin. So, sa heart attack, heart failure, lalo na sa ating kidney, chronic renal failure. No? Maraming maapektuhan, mga major organs ng ating katawan. Kapag binabaliwala po natin na palaging mataas ang ating blood pressure. No? Palagi natin naririnig, mataas ang high blood pressure ko, mataas yung blood pressure ko, makawala din yan. Magpapatak lang ako ng kalamansi sa ilalim ng dila ko, kakain lang ako ng bawang, mawala din yan, mga kapatid. Tama din naman po yung ginagawa nyo. Kaya lang, araw-araw po dapat, araw-araw natin kinakain dapat yan. No, hindi yung kailangan lang atakin, saka ka maggaganon. Mali po yun. Sasabihin sa inyo ng doktor, baka kumamot lang ng ulo yung doktor sa harapan nyo dahil gano'n ang ginagawa nyo. No po? So makinig po tayo, doon tayo sa tama mga kapatid, dahil para sa atin din naman po iyan. So ito po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mataas na presyon na dugo. No? Dahil dun sa binabarahan yung ating ugat.
no, ng ating mga kinakain. No, ano ba yung mga kinakain nagkakaroon ng bara, yung pagkain na nagbibigay bara sa ating mga ugat. Alam naman natin 'yan, 'di ba? Mga fatty foods, mga salty foods, no, yung mga ganyan. Doon sa ating lamesa, ano ba 'yan? Mga isdang prito, mga pritong mga manok, o ano pa mga prito. Ano pa? Yung kinakain natin mga chichirya, 'di ba? Yung mga ganyan. So, alam nyo din mga kapatid kung ano yung mga pagkain na hindi maganda sa ating lamesa. So kapag tayo ay meron ng mga mataas sa presyon ng dugo, ano ba dapat? Iwasan natin yung mga oily foods, mga fatty foods. So yung isda, wag nyo na iprito, sabawan nyo na lang, samahan nyo ng gulay, di ba? Mas maganda pa yon, mas masustansya. Yun pa yung mga ina-advise ng doktor. Ano po? So hindi naman po ako nagsasalita din dito ng hindi ko din tinatanong sa mga doktor, no? Nagtanong din po ako sa kanila kung ano po ba ang dapat. No? Siyempre, ang laging kasama niya ng high blood pressure ang diabetes kasi halos parehas lang din sila, no? Ng dahilan. No, lagpasan ko na tong diabetes. So, pag diabetic ka mga kapatid, so same lang din yan ng hypertension. Affected ang lahat ng organs mo sa katawan. No? Kailangan po natin pangalagaan ang ating pangangatawan. Napakaswerte nga natin bilang Adventist kasi tayo may mga nauna na. No? May mga aral na tayo patungkol sa kalusugan. Ang gagawin na lang po natin ay sundin ito mga kapatid. No? What can cause high blood pressure? Yun nga po, overweight. Kapag tayo po talaga ay medyo tumataas ang ating timbang, no? Katulad po ni Joy, no, sinasabihan ko na rin po siya na masyado nang tumataas, lumalaki katawan niya, nag-overweight na. No, sinasabihan ko na siya na ngayon wala ka pang nararamdaman. Pero nung binipi ko siya, mataas po ang BP niya, 150. 150-90 po. Tsaka nung nagpa-check up din kami, sinabihan siya ng doktor na mataas ang kanyang BP. Tinatanong nga siya, wala ka pang nararamdaman? Sabi ni Joy, wala pa po. O aantayin mo pa na may maramdaman ka. No? So yun. Mga kapatid, kaya po pong inuulit ng sinasabi sa inyo na dapat meron po kayong pang-BP sa bahay nyo. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, ang temperature natin ay mainit. So pag mataas po yung temperature natin sa labas, yung ating klima, talagang tataas din yung presyon ng dugo mo. Ano po, aside doon, may stress ka, kasi sa dami mong iniisip, sa mga problema mo, samahan pa ng init ng panahon, talagang tataas ang blood pressure mo, lalo na kapag hindi mo ito namomonitor. No? Walang exercise, hindi masyado kumakain ng mga fruits and vegetables sa ating hapagkainan kasi hindi na nasanay. No? Lagi po nating practicein mga kapatid, kahit na sa ating mga anak, na kumain tayo, na palaging sa mesa natin, marami ang prutas at gulay. Kaya naman natin bumili ng prutas at gulay Di ba? Huwag po nating sabihin na wala akong pera. Mga kapatid, naniniwala tayo sa ating Panginoon. Siya ang provider natin. Ano po? Huwag po nating iisipin na wala tayong pera. Siya magpo-provide para sa atin. No? Ng pera, ng pambili na para doon sa pagkain na ilalagay natin sa ating katawan na mga masustansya. No, exercise, kailangan po natin 'yan. No? Sa mga may high blood, kailangan niyo po talaga mag-exercise. No? And then, pag nagpapawis kayo, tubig. Hindi juice, hindi soft drinks, hindi kape. Pag kayo po ay may hypertension na, pakiusap ko na po sa inyo at sinasabi din sa amin ng mga doktor na wag na po kayo uminom ng kape. Lalo na yung mga 3-in-1. No? Mataas din po ang sugar content niyan. At saka malakas magpa-acid ng tiyan. Ano pa? Soft drinks. Mga kapatid, tubig na lang. Yun po yung sinabi sa amin ng doktor. Tubig na lang. No, kung gusto niyo talaga uminom, konti lang, lasahan niyo lang. Pero wag na pong iinom kahit kalahating baso pa yan. Yun po yung sinasabi sa amin. No? Ano pa? Yung mga, syempre, sa edad,
Mga kapatid, 40 years old, high blood na. No? Hindi na po 65, 40 years old. Kaya nga pag sa amin, kapag 40 years old na, kapag kahit endoscopy lang, naglalagay na kami ng pang ECG para makita lang namin yung rhythm ng heart. Ano? So yun. May good news naman mga kapatid. The good news is that high blood pressure or hypertension can often be prevented. May iwasan po yan at magagamot. Sa pagitan ng early diagnosis and simple healthy changes can keep high blood pressure from seriously damaging your health. Mga kapatid, kapag tayo ay nagme-maintenance na, inumin po natin yung maintenance natin. Hindi po natin iinumin. Iinumin lang natin kapag tayo ay tumaas na yung presyon ng dugo natin. Mali po yun. Di ba? Pag sinasabi ng doktor, kapag kayo po ay may maintenance, ang purpose po ng maintenance nyo para hindi po kayo atakihin or tumaas ang inyong presyon ng dugo. Kasi hindi mo alam kung kailan tataas yan eh. Di ba? Hindi mo alam. Yun yung purpose ng maintenance nyo. Para ma-prevent niya yung pagtaas ng presyon ng dugo mo. Para hindi na kayo makaramdam or dalhin pa sa ospital. Para makaiwas gastos din po kayo. So yun po yun. Wag po nating baliwalain yung mga gamot na nireseta sa atin ng doktor. Ha? Wag po tayong maging matigas ang ating ulo, mga kapatid. So, eat a healthy diet, choose healthy meal and snack option to help you avoid the high blood pressure. No, alam naman natin ang mga kapatid. No, alam natin bilang mga Adventist na kung ano ang damang pagkain ng ating kakainin. Ano po? Dapat marami tayo sa kinakain na puros green leafy vegetables at fruits. No? Ano pa? Mga nuts, mga whole grains. Ang tinapay, mga kapatid, maalat din yan. Yung pandesal. Doon ko nga din nalaman eh. So, iwasan din natin ang mga pandesal. Ano bang magandang tinapay? Yung nabibilin, kaya lang may kamahalan lang konti yung tinapay. No? Yung mga, ano nga tinapay ito? Yung wheat bread. Yan. Yan na lang po yung tinapay na kainin natin. Kaysa yung, kung magpandesal man, siguro, isa lang, wag nang damihan. O kaya ibahin nyo na lang yung pagkain nyo sa umaga. Yung healthy na lang. No, lalo na kapag tayo ay talagang nagme-maintenance na. Para may iwasan din natin yung pagtaas ng presyon ng ating dugo. Siyempre, matulog tayo ng tama sa oras, tapos iminom tayo ng tubig, ng tamang tubig, hindi yung, mga kapatid, pag tayo may edad na, no, parang isang baso na lang naiinom natin, tas di na tayo umiinom kasi pakiramdam natin, di tayo nauuhaw. No, mali po yun. Lalo na kapag yung mga may edad sa bahay, painumin natin ng tubig. No, bigyan natin ng siguro mga 4 na baso sa isang araw, kaya 5 baso. Ano po, para ma-maintain din yung good circulation sa katawan nila, yun dun sa may mga may edad. Ano po, kasi hindi na nila nararamdaman na nauuhaw sila eh. Lalo na pag tayo ay nagtatrabaho, damihan natin yung pag-inom natin ng tubig. Para sa sirkulasyon din ng dugo natin yan. At saka iwasan din po natin yung pagsusuot ng mga masisikip na damit. Ano po? Para magdumalo yung dugo natin ng maayos. Foods that lower blood pressure. Mga kapatid, banana, kailangan meron tayo sa bahay natin yan. No? Mataas ang potassium content ng banana. Makakatulong yan para pababayan ng ating blood pressure. Yun nga po, green leafy vegetables, garlic, no, hindi yung kapag mataas lang yung BP mo, kakain ka ng garlic, no? Watermelon, mga kapatid, fish, eggs. Yung egg, hindi yan yung fried egg, no, boiled egg. Tapos, 3 lang sa isang week. Kala ko nga dati, okay lang, araw-araw nang kakain ka ng itlog na nilaga. Hindi pala. 3 lang pala sa isang linggo, no? Ano pa, beans, whole grains, at marami pang iba mga kapatid na mga healthy pagkain para sa atin. No, pinopromote din sa atin yung DASH diet. It stands for Dietary Approach to Stop Hypertension. It's not a diet to go on for a short period of time, but once that
meant to be part of our healthy lifestyle. Yun mga kapatid, yung pagkain mo ng gulay, ng mga prutas, yung mga ganon. Tinuturo naman sa atin yan, mga kapatid. Tapos, avoid natin yung mga salty foods, no? Yung asin, kailangan din po yan sa bahay natin, pero konti lang, no? Nagkaroon yan ng nabasa ko nung isang araw dun sa writings ni Ellen White. Parang dati, hindi yan sinang-ayunan yung asin kasi nga daw nakakasama daw sa kalusugan. Pero parang nagkaroon ng parang vision sa kanya na okay ang asin sa bahay, pero konti lang ang paggamit nito. Ano pa yung nakakataas ang presyon? Yung toyo, patis, yung mga salty foods, mga prito, mga ganyan. Yun, iwas-iwasan natin yan. No, iwas-iwasan po natin. Lalo na kapag tayo ay mataas ang ating presyon sa dugo. Yun nga po, nailagay ko na rin pala ito, do not eat large of salt. No, sa Ministry of Healing ito. No? Ayan po. Tapos tips, no, para bumaba ang blood pressure. Kapag tayo ay naramdaman natin tumataas yung blood pressure, katulad nung kay pastor nung mga nakarang Sabado, tama po yung ginawa niya, tumapat siya sa aircon kasi makaka-relax sa kanya yon. No, i-relax mo yung sarili mo. Kapag ikaw ay inaatake ng pagtaas ng dugo, i-relax mo po ang sarili mo. Anong dapat gawin? Deep breathing exercise. No, mag-inhale ka ng 2 to 3 seconds. Hahabaan mo yung paghinga, pag-inhale. No? Tapos pigil ng 4 na segundo and exhale sa bibig ng 5 to 6 seconds. Hahabaan mo yung paglabas ng hangin. Siyempre, i-relax mo yung sarili mo, mag-isip ka ng komportable na hindi ka may stress, hindi magagambala ang yung pag-iisip. Parang i-relax mo ang sarili mo. Nakakatulong po yan para bumaba ang ating presyon ng dugo. No? Luwagan ng damit, ang belt, kung ano man masisikip sa ating katawan, luwagan po yan. Mag-isip ng magagandang lugar. No? Totoo po yan, makakatulong po yan para bumaba ang ating presyon ng dugo. Pero kapag tayo na talaga ay may nararamdaman ng kakaiba, pumunta na po tayo sa hospital. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Ha? Alagaan natin ang ating mga sarili, lalo na kapag tayo ay may nararamdaman na. Ano po? So, yun nga po, paulit-ulit pong sinasabi sa atin, yung mga ganyan, hindi po yan kapag high blood ka ay saka ka lang kakain yan. Hindi po, araw-araw nga dapat yan eh. No? Sila po ay mga nakakatulong sa pagbaba ng ating presyon ng dugo. Hindi yung kapag mataas na yung BP mo ay saka ka lang magaganyan. Ha? Makapagalitan po tayo ng doktor. No? Yung mga lifestyle changes natin, no? Baguhin na natin para tayo ay maging healthy at tandaan po natin ang katawan natin ay templo ng ating Panginoon at hindi po ito sa atin. Dapat po natin itong pangalagaan, mga kapatid, habang tayo ay mga wala pang sakit. No? Ito lamang po, mga kapatid, at maraming salamat po at magandang hapon po. Hello. Maraming salamat sa magandang mensahe ng kalusugan tungkol sa pagtaas ng presyon ng dugo or high blood pressure. Tayo po'y darako na sa mga announcement. Sa atin pong area, atin pong pinanawagan sa lahat na tayo po ay pwedeng makasupport sa ating pong area. Ito po ay monthly lamang po. So once a month lang po, ay makakatin po tayo ng Zoom sa ating virtual prayer network. Ito po ay sa pamagitan ng, sa pangunguna ng ating mga distrito sa ating Area 10. Nandiyan ang Muntinlupa, Parañaque, Bethel, Taguig, North and South, CAA at marami pa pong iba. So, ang next po ay sa September 7 po, ang hawak po yan ng Las Piñas
District, and North Taguig. Ang inyo pong lingkod, ang tumatayong Vice President po ng Area 10 Prayer Network ngayong taon. So malaking bagay po mga kapatid ang inyong pagsuporta sa atin pong Area 10 Prayer Network every once a month lang po. Sa atin pong Youth Lunch Fellowship, ito po ay gaganapin sa September 10. So 10:30 a.m. po. In-announce ko na po yung kanina. Binibigyan din ko lamang po ngayong hapon na yan po ay meron po tayong invitation card. So kami po ay mamimigay. Piniprepare na po namin. So ang mga youth council po ang magbibigay sa inyo per family. Meron po silang assigned families na nakatoka sa kanila. So hintayin nyo lamang po at kayo po ay makaka-receive niyan. Kung ang yung mga youth nyo po ay nakalista sa amin ay sila po ay iniimbitahan namin na maka-join sa ating Youth Lunch Fellowship. Ito po ay free lunch. Dorcas. Ang ating pong Dorcas Department ay meron lamang pong mga panawagan po or meron po silang ipamimigay. Sa atin pong mga participants sa Beatific, maaari na po tayong tumungo sa likod upang makapaghanda. Marami pong salamat. Insert lang po ako. Ito po yung bigay ng Dorcas sa ating recipient sa sa kanilang school supplies. So yung mga recipients po, pwede pong nandito na po kayo. Nasaan si Crisbel? Si Crisbel. Anak ni Gisabel. Okay. So, ang laman po ng bag na ito ay school supplies, tsaka school bag. So, tatawagin ko po, pumunta lamang po rito. Okay, si Raven Oribilio. Raven. Ayan. Complete na yan, be. O, dyan lang muna. Oo, dyan lang muna. Crisbel. Saan si Crisbel? Nandito siya kanina, sinabihan ko na yun. CJ. Si CJ Lovinaria. Patawag, be. Pasuyo. At saka si Crisbel. Ayan. CJ. Ito kay Crisbel. Yung apat na anak ni Sister Gisabel, ay nauna na po yung sa kanila. Last week, dinala na po nila yung Sister Connie. Tapos, Nini. Si Nini, saan? Ne. Hawak mo, be. Si Crisbel. Dalawang Felix na magkapatid. Wala na? Wala na daw si CJ. Ay, sa kabila. Pababain mo, be. Baba na? Wala pa. Ayan na. Ayan na siya. Sana si Crisbel. Sister Ruth, ikaw na lang magbigay kay Crisbel. Ayan. Ayan, CJ. Ito, be. Oo. Osh. O, ayan. Itong kay Mariela, tsaka kay Baby, yung kapatid niya, ibibigay Mariela Felix. Ito nga, dalawa. Okay. Tapos, meron ako ritong hindi naman tira, kundi yung kanila magkasya itong pantalon, bago ito, be. At saka itong palda, pero sinini may palda na yan dyan. So, mamaya isukat na lang ito. So, sa ngalan po ng Dorcas, iyan po, at yung kasama ng anak ni Sister Isabel,
At si Sister Ronalyn Guim. Ayan. Cash na lang ang binigay kay Sister Ronalyn kasi nga, ang request niya, school shoes. So, siya na lang ang pinabili para at least kasya talaga sa kanya. So, yun lamang po. Picture. Guim. So, maraming salamat. Insert lang to. Okay, pwede nang bumalik. Sa pagsisimula ng ating beatific service, atin pong awitin ang Sweet By and By, hymn number 279. There's a land that is sweeter than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In this sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In this sweet we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and the Spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore to more bountiful Father above. We will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love, and
the blessings that hallow our days. In His will, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In His will, by and by, we shall meet on that beautiful shore. Yes. Happy Sabbath po mga kapatid. Isa pong biyaya na tayo muli ay nasa bahay-sambahan, nakapakinig ng salita ng Diyos at nakapagbigay puri sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aawitan at pananalangin. Nawa po sa hapon na ito, tayo po ay mabless at makinabang sa ating mapapakinggan na mensahe. Ang maghahatid po ng mensahe sa atin sa hapong ito ay walang iba kundi si Brother Jomar Tebusias. Bago po ako maupo, nais ko pong basahin ang nasa Psalm 100. Sabi po dito, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Pagpalain po ang talata na ating binasa at happy Sabbath pong muli. Let all mortal flesh keep silence, and with fear and trembling stand. Wonder not in earthly minded, for with blessing in His hand, Christ our God to earth descended. Our full homage to Thee, man. Amang banal sa kataas-taasan sa mga langit. Panginoong Diyos, dakila ka, mahabaging Ama. Salamat po sa araw na ito na ibinahagi niyo po sa amin kung saan pinakita niyo po sa amin kung gaano ka kabuti sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo. Pinagpala niyo kami, Panginoon, ng maraming blessings, kinabayan at prinotektahan sa mga work namin sa school at sa ibang mga bagay po, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, dalangin namin na gabay ng iyong banal na Espiritu ang siyang maggabay sa amin upang maunawaan namin ang aming pag-aaral ngayong hapon na ito. Patawarin niyo nawa kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy, atin pong awitin ang There's Sunshine in My Soul Today, hymn number 297.
sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Water sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart, the flowers of grace appear. Water sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which he gives me now, for joys laid up above. Water sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. Kung tayo po may Biblia, atin pong kunin ito at buksan sa Matthew chapter 13, verse 45 and 46. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Tayo po lumuhod sa panalangin. There is a place where Jesus bleeds for our salvation, intercedes, that we by grace all sin defeat. Let us join in the mercy seat. There on the wings of prayer we soar, worldly cares disturb no more. From near and far, by faith we meet and come before the mercy seat. Dear Heavenly Father, the author and finisher of our faith, we all here gather together to worship you. We thank you, Lord, for bringing us here safely and continue to praise songs for your service, Lord. As we continue our service for this afternoon, Lord, I pray to bless all the participants, especially our speaker, Brother Jomar Tibusias. Seal these lips with Holy Spirit so that all of us will be inspired to get to know you more.
Thank you, Lord, for your love, mercy, and joy upon us. May we keep the Sabbath holy for this whole day. This all we ask. In the loving name of Jesus we pray. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, each case, Lord, all our hearts prepare.
Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan na pagmamahal mo, walang pinipili ang puso. Kahit kailan, di ka nagulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Napaka-cute po, di ba? Ni Hope at ni Ashley. So thank you sa kanila sa pag-awit. So mga kapatid, tayo ngayon ay mag-aaral na sa ating sinusubaybayan na libro ni Ellen White. Ito ang Christ, the Object Lesson. So nasa chapter 9 na po tayo at ang title po dito is The Pearl. So kung tayo po ay may mga Biblia, atin po muna kunin ito. At may pag-aaralan po natin yung verse na to. Maikli lang po, 2 verse lang. Sa Matthew 13, verses 45 at 46. So before po natin basahin, tayo po muna ay manalangin. Amang banal sa katastasan sa mga langit, Panginoong Diyos, kami lubos nagpapasalamat sa inyo sa hapon na ito upang magtipon na pag-aaralan ang versikulong ito, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo kami ng inyong banal na Espiritu upang mas maunawa namin ito at may apply namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Ito po lang ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po. Matthew 13, verse 45 to 46. Pero punta po muna tayo sa verse 1. Dahil doon po nagsisimula yung chapter 13. So kung babasahin ko po dito sa chapter 1, the same day went Jesus out of the house. Ano po? Lumabas si Kristo nung araw na yon and sat by the seaside. So, umupo siya doon sa tabing dagat. Verse 2, sabi doon, and great multitudes were gathered together unto him.
So maraming tao na pumunta doon. Bakit? Kaya, so pagpatuloy natin. So that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And sa verse 3, and he spake many things unto them in parables. So ayun po yung dahilan. So maraming tao doon dahil sila ay makikinig ng parables ng ating Jesucristo. So dito po, itong verse na ito sa 45 at saka 46, isa yan sa mga parables na kwento ng ating Panginoon. So kung i-compare po natin ang panahon nila noon sa panahon natin ngayon, sa atin pong panahon ngayon, ang ating mong napag-aaralan sa church natin is very detailed na talaga. Like, meron tayong topic about salvation, no? May redemption, or ano pa yan? Last events, mga ganon, second coming of Christ. So, marami tayong topics sa ating church. Pero nung time ni Kristo, hindi po ganun karami ang kanilang mga topics. So, at saka, onti lang yung source nila na pinagkukunan. Ito lamang po ay makuha sa scrolls or sa tablets or di kaya sa mga preachers sa synagogue, ganun po. So, isa po dito, the big influence is si Kristo. So, dahil sa mga parables ni Kristo, maraming gustong makinig sa Kanya. Pero marami din naman gusto lang makinig pero gusto lang pumunta pero ayaw makinig. Parang ganun lang. Parang ganito lang Pupunta sa church pero yung presence niya wala sa church, nasa labas. Parang ganun. So, ayun po. So dito, sa verse na to, atin pong basahin sabay-sabay sa 45. 1, 2, 3, go. Kingdom of heaven is like unto merchantman seeking goodly pearls. Sa 46 po, 1, 2, 3, go. Who went with all that he had and bought it. Wait lang, kunin ko lang yung ano ko, kodi ko. So dito po, kung atin pong mapapansin, yung unang teksto, na yung merchantman, ay sa verse na to, na kung saan yung merchantman, naghahanap siya ng pearls. At nung nakita niya na yung pearl na yon na hinahanap niya, binenta niya lahat ng kanyang kayamanan or possession, no, para lang mabili yung isang kapiranggot na pearl na yon. So, kung ating iisipin, ano po yung may isip natin sa kanya? Di ba po, parang may mental disorder siya. Ganon. Kasi, syempre, isang kapiranggot lang na pearl, tas ibebenta mo na lahat ng kayamanan mo, kung ano meron ka, para lang sa pearl na yon. Di po ba? Kung kayo po ba, for example, meron akong ditong drawing. Drawing ko to ha. Ayan po ay may dalawang dagger. Ano yung dagger? Kutsilyo na nakakross. Drawing ko to. Kung magbibid ako ng price, like 500, bibilhin nyo ba to? Oo, bibilhin nyo ba to? Like yung drawing ko. Di po ba hindi? So, ganun din po doon yung may isip nyo. No? Grabe naman yung merchantman, bibili niya yung isang kapiranggot na perlas at buong kayamanan niya ay mawawala para lang doon. So, another example, ito po yung Bible. Bible ni Sister Mitch, hiniram ko lang. Ay kay Ate Zenith. So, ito po, Bible.
Bibili niyo po ba yung Bible ng nagkakalahagang 100K? Ayaw niyo din? Alam niyo po ba kung anong meron sa Bible na to? 'Di ba? Andyan yung kaligtasan. Andyan yung kaligayahan na hinahanap nyo. Andyan yung liwanag kung kayo man nasa dilim, di ba? Nandito lahat. So, kung ibibit ko sa inyo 100K para lang sa isang Bible, bibili nyo ba? Possible. Possible po kung bakit? Kasi it has a great value. So, ganun din po sa nararamdaman ng merchant na yon. Nakitaan niya po na yung perlas na yon ay may great price. So kung tayo'y pupunta na sa Christ Object Lesson, kung saan, alam naman natin na ang sulat ni Ellen White, hindi lang po sa pangsarili niya, kundi lahat ng sulat niya ay ikapupuri sa ating Panginoon. No? So, yung commentary ni Ellen White sa Christ Object Lesson, sabi doon, yung ibig sabihin spiritually ng verse na to is that Christ is the pearl. Sino daw yung pearl? Si Kristo. In Him is gathered all the glory of the Father. The fullness of the Godhead. He is the brightness of the Father's glory and the express image of His person. So this is the great price, no? Na gustong ipahiwatig ni Kristo doon sa mga tao na nakikinig sa Kanya. Padaan dito sa simpleng storya na parable na to with a great meaning or definition. Sa John 14 verse 9, sabi doon, Philip, I have been with you for a long time. Don't you know who I am? If you have seen me, you have seen the Father. How can you say, show us the Father? So doon po sa verse na yon, na kung saan si Kristo po talaga ang kailangan sa ating mga buhay. Sabi pa sa Colossians 2 verse 3, in Christ, all hid the treasures of wisdom and knowledge. Our Redeemer, si Kristo po, is the pearl na napaka-importante sa ating buhay. That in comparison, all things may be accounted loss. So kahit anong bagay pa yan na i-compare mo sa Panginoon, mas mahalaga pa rin po si Kristo sa ating buhay. Wait lang. Wait lang. So the merchantman in the parable represents a class were sincerely desiring truth. So, yung merchantman dito is tayo, no, mga Kristiyano, mga Seventh-day Adventists, na kung saan hinahanap natin si Kristo sa ating buhay. Isa po sa mga example stories sa Bible is si Ethiopian. Kilala niyo po ba si Ethiopian? Si Ate Ruth, kilala niya? So, si Ethiopian, isa siyang Enoch. Ano po yung Enoch? Youth? Ano daw? Nabibigyan. Eunuch. Yan po. So, ano po yung eunuch? Siya po yung slave sa mga matataas na tungkulin
Pero, hindi na siya nakakapag-reproduce dahil tinanggalan na sila ng, alam niyo na. So, ito si Ethiopian, isa siyang eunuch, na kung saan hinahanap niya yung liwanag sa kanyang buhay. Dahil sa buhay niya, hindi niya pa na nararanasan yung kaligayahan, ano? So, one of the angels nagpakita kay Philip at sinabihan si Philip na pumunta siya doon sa lugar ni Ethiopian. At sa maikling salita, nagkita sila doon at si Philip, tinuro niya yung mga gospel, no? Kay Ethiopian. At doon, nakilala ni Ethiopian si Kristo. At tinanggap niya ito sa kanyang sarili at binaptize siya ni Philip. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Bilang Kristiyano, atin po laging hinahanap si Kristo sa ating buhay. Dahil po sa ating mundo ngayon na ginagalawan, di ba, puno ng kadiliman, no? Puro kasalanan. Kaya, kung tayo man ay naliligaw, no, kailangan po natin si Kristo sa ating buhay. So, sa inyo po mga sarili, paano nyo po nakilala si Kristo? Nung time po ba na bago kayo binaptize? Or nung time na kayo ay binible studyhan ng kapatiran? Or nung time na tayo ay nade-depress sa ating buhay at doon nakilala natin si Kristo? So, alam nyo na po yung sagot na yun. Sa akin po, nung ako po ay binaptized, hindi ko pa talaga kilala ang Panginoong Jesucristo. Kasi grade 6 atang noon. Jabel, kailan ka binaptize? Sabay ata tayo noon. Kasi may domino effect eh. Pag yung barkada mo, ibabaptize. Siyempre, kasama ka na din doon. So, ano lang. Ha? 8-5? So, yun po. 8. June, July, August. So, yan po. So, di ko pa po kilala si Kristo nung time na yon. Kasi yung mind ko is sa friend ko lang na naakay lang din sa pagbaptize. So, doon po, kailangan po natin maunawaan ang katotohanan na ito, na kung saan kilalanin natin si Kristo. Saan po natin makilala si Kristo? Di pa, isang source lang naman meron tayo, ito yung Bible. So sa Bible lang po natin makikita at mababasa si Kristo at makikilala natin siya ng lubusan. Ang pearl po sa verse na to ay wala di po ba price tag na nakalagay. So yung merchant man, binili niya lang kahit di niya alam kung magkano ito, binigay niya lang lahat na kung anong meron siya. So sabi dito sa Christ Object Lesson, Jesus Christ is a gift. Libre lang si Kristo. But only to those who give themselves, soul, body, and spirit to Him without reserve. Pero may kondisyon. So, kailangan natin ibigay lahat na sarili natin sa Panginoon kung ano po ba yung capabilities natin. Kung magaling tayo kumanta, edi ibigay natin to sa ating Panginoon. Kumanta tayo sa church, sumama tayo sa choir, gano'n. Kung ano pa po bang mga kakayahan natin
na dapat ibigay natin sa Panginoon. Isa din po sa pagbibigay is ang stewardship, no? Yung pagbibigay na ikapo at mga handog. Sabi pa dito sa Christ Object Lesson, we are to give ourselves to Christ, to live a life of willing obedience. His requirements is what? Maging obedient lang tayo sa kanila, ay sa Kanya. No? Ito nga, all that we are, all the talents, capabilities we possess, are the Lord's to be consecrated to His service. When we thus give ourselves wholly to Him, Christ, with all the treasure of heaven, gives Himself to us. We obtain the pearl of great price. So yun po, nakilala ko po si Kristo nung nag-aaral na ako sa SIPAC at kinuha ko yung theology. Doon ko po mas naunawaan kung bakit yung Kristiyano is faithful sa pagsimba sa church, no? Kung ano yung dahilan, yung totoong dahilan. So, doon ko na natutunan lahat. So, mga 22 years old na ako noon. So, sa inyo, kung ilang edad na kayo nung nakilala nyo si Kristo sa buhay nyo, sana ipagpatuloy nyo hanggang katapusan. So, sabi pa dito, we are to seek for the pearl of great price, not in worldly marts or worldly ways. So sa paligid po natin, no, pinapalibutan tayo ng maraming makamundong bagay. Nandyan yung TV, nandyan si mga, ano ba, YouTube, no, social media, na nakaka-influence sa atin, sa ating spiritual na buhay. No? Kaya sabi ni Ellen White na talagang maging alerto tayo sa ating mga nakikita sa ating paligid. Kung tayo ay nakakaramdam na tayo ay nadadala na rin sa ganitong bagay, ay iwasan na lang po natin. No? There are some, no, na mga tao who seem to be always seeking for the heavenly pearl, but did not make an entire surrender of their wrong habits. They do not die to self that Christ may live in them. So kung sa atin pong mga sarili, meron tayong dinadala pang mga kasalanan na or mga wrong habits na ginagawa din araw-araw, kailangan po natin tanggalin na ito. Dahil po, si Kristo ay gustong pumasok sa ating puso. So, ano yung lugar ng Panginoon kung yung laman ng ating sarili is mga wrong habits, di ba? Paano makakapasok yung Holy Ghost sa atin? So, ganun po mga kapatid. Kailangan po natin i-empty ang ating mga hearts, no? We surrender those wrongdoings na atin nagawa sa ating Panginoon. Surrender natin lahat sa Kanya. At doon, marireceive natin si Kristo sa ating mga puso. So sa the parable of, dito po sa verse na to, meron pong dalawang meaning. Hindi lamang po na yung tayo mga Kristiyano ay hinahanap natin si Kristo na siyang the great price, no? May
double significance na binanggit si Ellen White sa verse na to. It's either yon nga, hinahanap natin si Kristo or si Kristo mismo ang pumipili sa atin, no? Na tayo mismo ang pearl at siya ang merchantman. Guess niyo po ba? Alam po natin yung Trinity. Kahit noong unang panahon, si Kristo ay naririyan na. No? Sa paglikha, nandyan yung God the Father, God the Son, yun nga si Jesus Christ, and the Holy Ghost. Until when, kung saan si Eve at Adam ay nagkasala. At doon pumasok yung kasalanan. At dahil doon, mga kapatid, pwede naman gawin ng ating Panginoon na hindi tayo iligtas sa kasalanan, di po ba? Nahayaan na lang tayo na mamatay dyan sa kasalanan. Pero hindi. Tayo ay iniligtas pa rin na Panginoon sa pamamagitan ng kailangan mag-sacrifice sa kanila. No, kailangan ng God the Father na i-sacrifice ang kanyang anak. No? So, when God the Father na nilagay siya sa isang gift dito sa ating mundo as a gift, doon makikita natin na talagang mahal tayo ng ating Panginoon. Makita natin kung gaano siya ka-merciful sa atin na hindi tayo pinabayaan sa kasalanan. Kaya dito, sa verse ng John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. So nasa atin lang po mga kapatid, kung tayo ay maniniwala or ating panghahawakan si Kristo sa ating mga puso. At makakamit natin, mga kapatid, kung tayo hindi susuko dito, mga kapatid. Makakamit natin ang eternal life. So naalala ko po yung worship namin kaila Brother Emerson. Sabi ni Brother Ricky na there's two different people na kung saan buhay ka nga pero yung spiritual mo is patay. Or patay ka nga pero yung buhay mo is ligtas na sa Panginoon. So, ano mas pipiliin niyo mga kapatid? Yung buhay ka pero spiritually dead? Or kahit walang-wala ka na sa buhay, no? Pero yung buhay mo ay nasa Panginoon, ibinigay mo lahat sa Kanya. Tulad ng ginawa ng merchantman. No? Lahat ng meron siya, binigay niya sa pearl na yon or sa kay Kristo, no? So, ganun din po tayo, mga kapatid. So, mga kapatid, yun lamang po ang aking dalangin sa hapon na ito. Sana po ay madala natin ito sa ating buhay at maaalala. Amen. Hello. Nang masalanta ng bagyo ang tirahan ni Glorimar, halos ayaw na niyang umuwi sa kanilang tirahan dahil sa nawasak ito ng bagyo at pakiramdam niya wala na siyang pag-asa. So ang ating kaloob ng Disaster and Famine Relief Offering ay makatutulong sa mga katulad ni Glorimar
sa pamagitan ng ADRA or Adventist Development and Relief Agency. Ito ang pangsanlibutang kapagkawang gawa ng kasangkapan ng iglesia or SDA sa pamamagitan ng inyong suporta na kanilang naihatid ang katarungan at pagkahabag at ang pag-ibig sa mga nangangailangan sa pagtugon ng mga napinsala. Ang mga tumatangkilik sa ADRA ay tumugon sa mga biglaang nangangailangan na tulad po ni Glorimar. At ang ating mga handog ay maglalakbay sa sanlibutan upang abutin ang higit pang mga tao sa panahon ng kanilang higit na mga pangangailangan. So, ngayon, higit pa kayo makakagawa kaysa ibahagi ang inyong salapi, inyong mapararangalan ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi para sa kaligtasan ng buhay, pangangalaga at pag-asa. Ang inyong pakikisangkot ay napakahalaga. Ang inyong pagiging mapagbigay ay maaaring gamitin ng Diyos na punuan ang inyong walang laman na mga tiyan ay maglaan ng kaginhawaan sa mga taong nawalan ng lahat. Maaari na po nating dalhin ang ating tithes and offering. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, oh, praise Him. Heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us pray po. Maraming salamat po, Panginoon, sa tithes and offering na ito. Amin pong masiglang ibinabalik po sa inyo. Pagpalain mo po ito at patuloy namin magamit sa inyong banal na mga gawain. Pagpalain mo po ang hanap buhay ng bawat isa upang kami po ay patuloy na makatugon sa aming mga tungkulin. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa pagtatapos, atin pong awitin ang Leaning on the Everlasting Arms. Hymn number 295. 295.
is mine, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk, it is pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright a path grows from day to day, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. Oh, with my Lord so near, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, thank you, Father, for guiding us today. At sa aming pinagbulay-bulayan, Panginoon, salamat na kinabayan niyo kami upang manawan ito, Panginoon. Sana may sa buhay namin ito at sa aming paghiwalay ngayong hapon, gabayin niyo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi na maging safe kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Ito lang po ang matamis na dalangin sa Panginoon Jesus. Lift up the trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. Echo with hilltops, proclaim ye it plains, Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. Happy Sabbath. Choir. Sam.